Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, Liveste Kumanta. Nako, grabe gumawa ng kalokohan mga kababayan ha. Ito ang legacy project ni BBM. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa isang balita mula po sa Abante News Online. Aba, ito po yung sinasabi ko kanina sa thumbnail natin, no? Ito po yung sinasabi kong grabe gumawa ng kalokohan, no? Kasi sa administrasyong ito, mga kababayan, napapansin po natin na bawat departamento ng ating gobyerno ay kanya-kanya po gawa ng kalokohan, mga kababayan. O ito po, ang balita. Police Major, 4 pa, tinangay 14 million ng kontraktor, sibak. Ayan mga kababayan, kung hindi pa ito madiscover, hindi pa ito masisibak mga kababayan. Di ba? Kanya-kanya po sila no? Ng gawa ng kalokohan. Ito, police major na po ito mga kababayan ha. Pero grabe, tinangay ang 14 million ng isang kontraktor. Hindi natin alam kung ngayon lang ba nila ito ginawa. Di ba? You know, isa lang pong naiisip ko mga kababayan. Ginagawa po nila ito, no? Kasi hindi po sila natatakot sa gobyerno. Diba? Hindi po sila natatakot sa presidente. Bakit ka nga naman matatakot sa isang presidente? Diba? Kung yung sarili niyang ate pinabararatangan siyang addictus, di ba? Matatakot ka pa kaya? Hindi na O sige, gagawa na rin kami ng kalokohan. Kaya ito, police major at iba pa niyang kasamahan, tinangay po ang 14 million ng isang kontraktor. Ano pong inyong masasabi dyan? Malala na talaga ito mga kababayan. Palala ng palala ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Palala ng palala ang kalagayan ng Pilipinas sa kamay po ng mga hinayutak na matulad nito. Di ba? Sa bagay, they're just following their leaders, no? Police major yung 4 di sasabay na rin yan, leader no? Ganon din po yan sa pangkalahatan nating pamunuan, di ba? If the president is corrupt, then up to the bottom mga kababayan, asahan po natin may corrupt din po dyan. Alright? Ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at pasadahan din po natin itong sinasabi ni Mayor Magalong Sabi naman po dito ni Mayor Magalong mga kababayan, sabi niya, kung tatanungin niyo ako once na nag-request ng executive session, magdududa na ako. Ayan ito po matapos si Sandro Marcos magpa-executive session, okay? Doon po sa ICI. So magdududa ka na. Ang tanong ko sa iyo, Mayor Magalong, dito kami mas magdudula sa'yo. Kasi sinuka mo ng ICI, ngayon nandiyan ka na naman sa ICI. Parehas lang kayo kaduda-duda. No? Parehas lang po kayo kaduda-duda, Mayor Magalong. Kaya wag kang magmalinis. No? Sabihin mo, nagpa-executive session sila. Kaduda-duda yan. Mas nagdududa nga ang taong bayan sa'yo. No? Nung una, napakalakas ng loob mo. Di ba? Marami nga ang nagpasalamat sa taong ito. Diba? Marami pong nagpasalamat sa totoo lang kay Mayor Magalong. Pero nung umandar na po yung investigasyon, nung nagkaroon na po ng Independent Commission for Infrastructure, sinuka niya po ito siya mismo nag-resign po siya sa ICI. Pero nung pumunta po sa Davao ang ICI, nakita po natin si Mayor Magalong, ano nangyari? Mas nakakaduda po kayo, Mayor Magalong. Sa totoo lang. Parehas lang kayo, no? Nung mga nagpapa-executive session, parehas lang po ang tingin namin sa inyong lahat dyan. Once you are a member of the ICI,
Iisa lang po ang iisipin ng taong bayan. Bayan? Anong bayan? Iisa lang po ang iisipin ng taong bayan, no? Ibig sabihin po, tuta po kayo, aso po kayo ng gobyernong ito. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan kay Mayor Magalong, mga kababayan? Komento nyo na lang. Ano man po ang inyong reaksyon, komento nyo na lang dahil ito, papasadahan pa po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako, binira po ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi po kasi dito ni President Bongbong Marcos Jr., doon po sa yung tawag dito yung bridge, no? Sabi niya, ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto, ang mga tinatawag naming legacy project. Ito po ay patungkol sa kanyang mga legacy project. Totoo ba talaga? Nagdududa po ang taong bayan kung totoo ba talaga yan. Ito ang sagot, mga kababayan. Sabi naman po ni Atty. Rowena Guanzon, ang legacy mo ay yung 20 pesos na bigas na good for one day. Tapos trillion peso corruption ng flood control ghost project. Ba, totoo yan? Palakpakan po natin. Yan po ang legacy project mo, President Bongbong Marcos Jr. Huwag kang mangangkin ng hindi sa'yo. Diba? Para naman hindi nakakahiya. Hindi nakakahiya sa mga Pilipino, hindi nakakahiya sa mga foreign investors, no? Biruin mo, binira mo ng binira yung China. Diba? Tapos bibigyan kanila ng project. Ano kahilo? Diba? Common sense na lang talaga. Common sense lang. Ang dapat dyan, common sense lang. Kasi kung kaaway mo ang isang bansa, tapos binira mo inaway mo yung bansa niya, sa palagay mo, pupunduhan ka pa niya, bibigyan ka pa niya ng project, ng libre. Kaya mga kababayan, wag po tayong magpauto sa mga sinasabi nila. Ito po ang totoo, yan. Yan po ang totoo, Itong sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon. 20 pesos na kilo ng bigas, trillion peso corruption ng flood control ghost project. Yan ang totoo. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan? Naniniwala ba kayo dito kay Atty. Rowena Guanzon? Kasi ako po talagang naniniwala po ako dito sa sinasabi niya na ang legacy yan ni Presidente Bongbong Marcos Jr., itong 20 pesos na kilong bigas at yung trillion peso na pagnanakaw sa flood control project at ghost project no? Hay nako. Speaking of common sense, no, nasabi ko po kanina, common sense lang yan. Ito po. Sabi naman po dito ni Recto, no, bago natin i-play yung video, pasadahan natin to kasi nakaka-high blood din sa Recto minsan, no? Recto, common sense, pinairal sa paglipat ng 6 billion PhilHealth Fund sa National Treasury. Common sense lang daw yun para sa kanila. Paano po naging common sense? Ipisipin mo National Treasury, PhilHealth. Wala akong nakikitang connection Kahit sa connection na lang, hindi na lang common sense, walang connection. Kasi yung pera ng PhilHealth para sa kalusugan ng mga Pilipino. Di ba? Mga kaubayan, inuuto na naman. Sige, sabihin na natin yung paglipat ay common sense, di ba? Ang pagsauli, common sense din ba? 3 buwan na ang nakakaraan, hindi pa pala ninyo na isasauli. 3 buwan na po ang nakakaraan, mga kaubayan, simula nang sinabi nilang, okay, yung 60 billion isasauli na namin sa PhilHealth. Hindi naman Kaya nga ngayon umaksyon na po ang Supreme Court. Diba? Umaksyon na po ang Supreme Court kasi hanggang ngayon wala pa rin yung pera sa PhilHealth, yung sinasabi nilang 60 billion. Tama ka talaga, Recto. Sa administrasyong ito, common sense ang magnakaw. Aray ko po. Common sense ang gumawa ng kalokohan. Diba? Common sense ang mag-corrupt. Ganun ba ang ibig mong sabihin, Recto? Diba? Sa palagay niyo, mga kababayan, tama ba si Recto?
common sense ang pinairal sa paglipat ng pera mula PhilHealth to Treasury, National Treasury? Or tama ako? Tama, ako talagang tama. May tama ako mga kabayan. Hindi, common sense ang magnakaw, ang mangurap at gumawa ng kalokohan sa panahon ngayon. Common sense po ang magnakaw. Ay, nako. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan sinasabi po dito sa Pinas News Insight, Legarda Leveste may malaking siniwalat. Aba, ano kaya ito mga kabayan natin pong sama-samang alamin? Eto na po. Ang taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media sa diyang hindi na umano talaga mapipigilan ng gobyernong Agba na malantad ang buong katotohanan matapos nga ang nakakagulat na pahayag ng anak ng senador na si Loren Legarda na si Batangas 1st District Representative na si Leandro Leviste kung saan matapang nga nitong ibinulgar sa publiko ang di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno at Vice President Sara Duterte kinumpirmang malinis at wala umanong insersyon. Ayon kay Congressman Leviste, gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa kumpirmadong balita, source online, 1.2 trillion insertion itinago ng DPWH. Ayon kay Kong Leandro Leviste, mariing umalma si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos matukoy na umabot sa 1.2 trilyon ang kabuoang halaga ng umano'y insertion sa DPWH budget para sa taong 2025 at 2026 na hanggang ngayon ay hindi pa rin isinasa publiko ng ahensya. Ayon kay Leviste, kung talagang isinusulong ng DPWH ang transparency, dapat nitong ilabas ang kumpletong database ng proponent sa National Expenditure Program. Doon umano makikita kung sino ang nagpasok ng proyekto na nagkakahalaga ng 722 billion pesos para sa 2025 at 496.97 billion pesos naman para sa taong 2026. Giit ng kongresista, hindi lamang mga mambabatas ang may kinalaman sa insertion, kundi pati umano mga cabinet secretary, undersecretary at ilang mga opisyal, kaya't posibleng ito ang dahilan ng patuloy na pagharang sa paglabas ng listahan. Dagdag pa niya, lumalabas sa internal files ng DPWH na maraming proyektong politically pushed o ipinasok umano ng contractors at hindi ng planning engineers, bagay na halos kapareho ng BICAM insertions pero nakatago. Sa kaniyang naging pahayag, binigyang diin ni Leviste na hindi magiging matagumpay ang investigasyon ng ICI at Ombudsman kung patuloy na withheld ang mga dokumento. I appreciate the hard work of the teams at the ICI and Ombudsman but worry the investigations will be unable to uncover much of the wrongdoing in the budget unless the DPWH gives unfettered access to its files. Sa ngayon, hinihintay pa rin ni Leviste ang paglalabas ng DPWH ng listahan ng non-allocable o leadership fund project sa taong 2026 na bahagi rin ng kabuuang umano'y 1.2 trillion insertion. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito, pag-usapan natin to si Chupaing. Yung magtiyuhing, napakatino. Parang dilat na dilat ang mata mo dito dyan, Sandra. Ayun. Pinakamatinong magtiyuhin sa buong balat ng mundo. Balat ng Pilipinas na lang, ha? Sila yung pinakamatino. O, pag-usapan natin, anong katarantaduhan na naman ginagawa niya itong mga to? Kings, sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinababawas sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa Open po. Open po sabi ni Castro. Paano yung sige, open sila sa lifestyle check, no? Sana isama po under the lifestyle check, no? Sa coverage po ng lifestyle check, ilagay din po yung hair follicle drug test. Tingnan natin kung maging open pa sila, di ba? Sa lifestyle check ang galing-galing niya kasi madaling maniobrahin yan eh.
madali pong maniobrahin yan. Ano ba yan? Hindi natin di ba? Sige, under lifestyle check. No? Under lifestyle check. Ilagay po natin, i-insert po natin yung hair follicle drug test. Try nga natin kung magpapatuloy ba sila. araw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism Yan. o PCIJ. Tinawag dito na pork barrel king sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan, dito muna tayo, okay? Yung magtiyuhin, pork barrel kings. Bawal po yan. Illegal po yan sa batas, ha? Dineklara na pong bawal yan. Okay? Pareha silang meron. Di umano. Pero ito issue po dito. Simulan na natin agad-agad. Tingnan nyo kay Kiko Barsaga. Social media post lang, nanggagalaiti itong mga congressman. Tingnan natin kung itong mga congressman na ito ay supot. Kasi dito pa lang, pork barrel, illegal po yan. Tatandaan po natin, yung kay Kiko Barsaga, sabihin na nila may kakornihan, parang may pagka-immature, parang bata, may sintu-sintu. Pero karapatan po yun. Freedom of speech po yun. Nasa Bill of Rights yung ginawa ni Kiko Barsaga. So yun ay pagtatalunan pa sa korte. Pwede nga isang Kiko Barsaga sa korte yun eh. Yung pagkakasuspindi sa kanya, di ba? Pwede yun. Dahil illegal po yun. So hindi po ako magdi-decide o hindi yung congressman ang dapat mag-decide. Pag sinampahan niya ni Kiko Barsaga na illegal yung pagkakasuspindi sa kanya, korte po ang magdi-decide yan. So sa madaling salita, nasa lugar yung ginawa nasa konstitusyon. Yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga. Hindi lang nagustuhan nitong House of Sandro. Itong House of Representatives. Dito mo makikita. Pero itong ginawa ng magpinsan, illegal. Illegal. So, yan yung sinasabi natin mga kababayan, no? If you are just expressing yourself, no? Freedom of expression, no? Freedom of speech, di ba? Kapag yan ang ginagawa mo, may pagkakalagyan ka sa gobyernong ito. But if you are, no, part of something na korupsyon pag nanakaw, proprotektahan ka po nila. Bakit ganon? Bakit ganon po ang nangyayari? Diba? Ito na lang Hindi po yan basta-basta na nag-imbestiga. Philippine Center, journalism po, Philippine Center Investigative Journalism. Diba? Hindi po yan basta-basta. Marami pong pinagdadaanan yan para makakuha lang ng mga data. And they analyze before publishing it. Diba? Hindi po yan bara-barang pagsasalita lang. Pinag-aralan po nila yan. At lumabas sa kanilang pag-aaral na itong dalawa ay mga pork barrel kings. Ano ngayon ang nagsalita na ba yung House of Representatives? May narinig na po ba tayo? Parang wala tayong naririnig kung di Duterte. Ay nako, kailan kaya magbabago ang mga ganitong kalakaran mga kababayan? Sana sa mas lalong madaling panahon para hindi naman po tayo malubog sa kung anumang pagkakalubugan natin mga kababayan. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? Ano man po ang inyong reaksyon, opinion, pa-comment na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.